Ay, magandang gabi mga bossing. Bigay ho tayo reaction ulit dito kay Sayad. Alam na pala nito lahat dati, yung tungkol sa mga delivery ng pera. Pakinggan natin siya ha. Dun sa mga lumalabas sa silent hearings, allegations of bags of money being delivered po kaila Congressman Zaldico, Congressman Romualdez. You have any reaction on that? Billions of money po. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera. So, panahon pa nung tatay niya, meron ng delivery yan, mga pera na yan. Tuloy natin. Kaya, malayo maaring nagkaroon pa rin ng delivery nitong panahon ni Bongbong. Maari pero matagal na. Sabi niya, matagal naman namin alam yan. Diba? Tuloy mo, Sayad. Na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases. Suitcases, bag, kung ano sabihin ito. Ngayon lang daw lumabas siya kasi may nagsasabi na raw. Nung panahon ng tatay niya, takot yung tao kaya hindi makapagsalita ngayon, lumabas na. Yung Madriaga nga Tsaka itong 80 na Marines. Matagal na pala. Ilang taon na lumipas. Ba't ngayon lang lumitaw itong mga Marinong 18? Diba? Simple lang ito Ewan ko paano pa ulit ako mga friend. Pag ito lumusot sa impeachment, sa Kongreso baka mahirapan ng lumusot to. Pero sa Senado, pag ito ini-acquit, ng pute, ewan ko kung anong klaseng demonyo na yung mag-acquit pa rito Na yun. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. Were you surprised? Hindi na ako nagulat, ma'am. Kasi nababalita naman na yan noon. In public kasi walang at noon, panahon na yon, walang magsasabi na nakita ko, ginawa ko. Wala kang magsasabi nung panahon na yun. Dahil kay tatay mo, presidente. Sinong gago magsasabi? Yun ang style ng tatay mo. Di ba? Ngayon lang lumalabas yan kasi nga, pakawalaan nyo rin yan. Di ba, mga boss? First hand kung ano yung nangyari. Di tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi na kung ano yung... Saan galing nga yung isang tao na nagsabi, di ba? Saan galing yung tao na nagsabi, kung kailan mahigit na kalahati ng termino nito si PBBM, saka lumabas itong tao na nagsabi kung kailan yung impeachment trial mo, di ba? Wala, alam niyo mga friend, ang galing talaga nitong mga Duterte sa kasinungalingan, Sistema, ano yung ginawa nila at paano nila ginagawa yun. Eto, yung sinisigaw ninyo na Duterte, Mahal. Putang ina, sige. Mahirap kayo, putang ina, sige. Mag-taste kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. Mahirap kayo, putang ina, sige. Mag-taste kayo sa hirap at gutom, wala akong pakialam. Mukhang busy si Sayad, marami siyang imbitasyon ng mga graduation. Kindergarten, elementary, ito na naman siya, Kindergarten graduate. Nainitan na talaga ito sila. Napagod na sila. Our kindergarten graduates.
We have one reminder for our kindergarten graduates, and that is to practice your reading and writing. Okay? Sino na ang marunong magbasa? Okay. So meron pa tayong mga hindi pa marunong magbasa. Kaya kailangan ngayong school break, mag-practice na magbasa. Para pagbalik ninyo, papasok kayo sa grade 1 ngayong buwan ng June ay praktisado na at marunong na Please, basta right. Yes? Okay? Yes. May ano ka ma? May ano? Sige. Ano mangyayari kapag si Sara Duterte na ang susunod nating Pangulo sa 2028? 1. Lalaganap ang graft and corruption. 2. Mapapauwi si Digong nyo. 3. Maabswelto si Quiboloy. 4. Di rin. Hindi rin mapapauwi si Digong. Aabot pa ba si Digong sa 2028? Sana nga, umabot. Kibulog baka. Pero, tuloy na dito. Maibenta ang West Philippines C5. Magiging probinsya ng Ayun, tsak yun. China ang Pilipinas. 6. Magkakaroon ng tukhang Pakinggan nyo to mga senador bago ninyo i-acquit ito ha. O, sana share nyo itong vlog na to mga friend. Pero alam naman ng mga senador to eh. Ng mga senador ni Duterte. Siyam lang naman sila, acquitted na si Sara, di ba? Kaya lang yun nga, bakit hindi pailan ng criminal case? Wala namang immunity from suit, di ba? Doon ang tataka eh. Tuloy. bubble barrel. 7. Babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. 8. Si Baste ang magiging anti-drugs at crime czar. 9. Maabswelto si Harry Roque at magiging chairman ng PAGSCOR para Tsak yun. maibalik ang Pogo. 10. Si Quiboloy ang magiging Divine Spirit Advisor ng Pangulo. 11. Tsak yun. Babalik ang ROTC. 12. Si Maharlika ang magiging General Manager PCSO. 13. Si Kitty Duterte magiging Chair Puta, nakakatakot yan. Yan mo mismo mangyayari. Oo. Si Panelo kaya, ano magiging Panelo? Person ng MTRCB. 14. Maabswelto si Alice Guo at tatakbo ulit ng Governor ng Tarlac. 15. Si Banat. By tagapagsalita ng Pangulo. 16. Si Banat Bay daw tagapagsalita ng Pangulo. Inang yan. Maabswelto si Atong ang 17. Davao na ang magiging kapital ng Pilipinas. 18. Magiging legal na ulit ang online e-sabong. 19. Magaganap na ang The Big One. 20. Maghihiganti sa mga Marcos. Ano mangyayari? Yun, yun sigurado. PBBM. Mata mo lang walang latay. Ay nako, mga senador na may gustong maging presidente ito. Tignan nyo nga tsura to. Kailangan natin simulan ulit, turuan ng mga bata ng magandang asal. Ang ina ninyong lahat. Kailangan natin simulan ulit, turuan ng mga bata ng magandang asal. Ang ina. Ito, magiging presidente itong mga ano. Diyos ko. Hindi kaya nahihiya kasi ito. O yari na talaga ang eleksyon. So in your lives, there will be a lot of adjustments that you need to make. You need to have a plan A, a plan B, a plan C. Because your lives, you do not control your lives. Your lives is under magnificent God. He will put. So in your lives, there will be a lot of adjustments that you need to make. You need to have a plan A, a plan B, a plan C. Alam nyo mga boss, itong si Kimo,
Kung minsan may tama rin naman siya sinasabi. Kaya lang dapat sundin ito ng tao. Oh. Yung mga namumulitika sa oras na ito, tandaan nyo yung mga mukha ng mga yan at huwag nyo nang iboboto yan. Mo? Kimo, alam ba sino namumuliti ka na? Yung amo mo namumuliti ka, bugok. Hanggang ngayon, Garcia! Ano ba na ito, Comelec chairman na to? Merong campaign period, di ba? Ba't di mo punahin to? Oh. Kampanya na ng kampanya ito, layo-layo pa nila. Hindi pa nga nakakapag-file ng candidacy ito eh. Wala pang filing of candidacy. Nangangampanya na to. Ang klase ba yung Comelec mo, Garcia? Kailan kaya may impeach to? Si Garcia. Dahil ibig sabihin niya mga taong makasarili, Tama. ang iniisip nila kung di ang kanilang ambisyon. Tama! Sa ngayon po, itong oras na to, pag-isipan natin kung paano nating malalagpasan natin ito. Tama. Tingnan natin kung saan tayo makakakuha ng resolusyon at ng solusyon ng pangmataga. Pinakamaganda yan, Kimo, para makakuha tayo ng solusyon pangmatagalan. Mag-resign ka na, Kimo, para pangmatagalan. Kasi isa kang konsumisyon, no? Limog mo. Yung mga band-aid solution na yan, tama na yan. Ito na yung pagkakataon na totohanin na po natin ito. Mag-resign ka na! Para maging totoo yung sinasabi mo. Bumalik ka na sa papelikula. Gwapo pa naman eh, di ba? Tandaan po natin, kailan pa tayo kikilos? Tama. At sino ang kikilos para sa atin kung hindi tayo? Tama. Maraming salamat po. Tama. Yung mga namumulitika sa oras na ito, tandaan nyo yung mga mukha ng mga yan at Tandang-tandang na namin, mare. Si Sayad, yung amo mo, namumuliti ka. Yun lang naman. Siya pa lang naman ang nangangampanya. At siya pa lang naman ang nagdideklara na siya ay gusto niyang maging presidente. Maski na wala naman talagang nalalaman, no? DepEd nga lang, nangamote. Pero ito mga boss, no? Kimo, mag-isip ka naman, Kimo. Huwag ka naman masyadong loyal. Pag nakita mo talagang dapat ng impeach yan, guilty mo na. Para makatulong ka naman sa bayan Pilipinas, Kimo. Hindi yung ganyan, puro ka daldal ng daldal. Iba naman yung dinadaldal mo. Huwag ibobote na namumuliti ka mo pang sarili. Si Sayad ang gumagawa niyan. Layo, Kimo kay. Wala ka talaga sa hulog eh. Totoo lang. Ito mga boss, ba nangyari na rito? Nakaharap si Davao del Norte 1st District Representative Paulo Duterte sa reklamong physical injuries at grave threats. Ayon po yan kay Prosecutor General Richard Fadulyon. Batay sa investigation data form na nakuha ng GMA Integrated News sa isang source at kinumpirma ni Fadulyon, nangyari ang insidente alas 3 ng madaling araw noong February 23 sa isang bar sa Davao City. Inihain ang reklamo ng negosyanteng si Criston John Patria. Batay sa dokumento, ngayong araw itong natanggap ng korte. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Congressman Duterte kaugnay nito, pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Binibiraw. Buti hindi siya pinatay. Anong nangyari dyan? Nagsampaw ng reklamo to eh. Saan napunta? Mukhang sa basurahan, no? Dito naman tayo kay Atty. Rene Bueno, mga friend. Ang galing mo ni Atty. Rene Bueno, Tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol dito sa pinaplanong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Escudero at kay Romualdez. 1 bilyon, 2 bilyon, 3 bilyon.
Hanggang kailan bibilangin ng pera ng bayan bago may managot? Sa gitna po ng ating pagbabalik mula sa bakasyon, Semana Santa, isang seryosong tanong ang bumubulaga sa ating lahat. Ito madalas ko ding tanungin sa aking sarili. At malamang kayo din po ay tinatanong nyo ang inyong mga sarili. Bakit hanggang ngayon ay wala pang formal na sakda? Matagal ng ano yan. Tinatanong ko sa rin sa sarili ko yan, Attorney Bueno. Matagal na. Bakit ba ganyan ang nangyayari talaga? Pero pag gusto namang pabilisin ang isang kaso, tapos agad. Yung isa nga dyan, pideya pa nagsampa ng kaso sa anak, dismiss agad Laban kay dating Senate President Chis Escudero at kay dating Speaker of the House of Representatives na si Speaker Romualdez. Isa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Habang ang mga kalsada natin ay baha at ating mga bulsa ay butas, ang hustisya po ay sadyang mabagal o sadyang maingat lang sila. O maingat o baka hindi pa nagkakasundo. Hindi kaya nagpapapresyo? Sana hindi. Tuloy, Idol Attorney Rene Bueno. Ngayong gabi po, hindi lang po natin tatalakayin ang krimen. Uunawain po natin ang ating anatomy ng pagkakaantala. Bakit sobrang delay ang pagkilos ng ating pamahalaan? Dahil sa usapin ng Attorney Rene Bueno, sa totoo lang, sobra talagang pakahina. Si Senator Trillanes lang, katagal na sampa ng kaso, 2017 pa. Hanggang ngayon, wala pa nangyayari. Kaya nga kung to si Digong hindi nadampot ito ng ICC, wala na. Totoo yan, Attorney Rene Bueno. Ano ba namang klaseng, justisya to? Under ang maling hakbang ng gobyerno ay pwedeng maging laya ng mga akusado. Tama. Ako madalas akong tanungin ng aking mga kakilala at ng ating mga viewers, followers dito sa YouTube channel. Bakit nga ba sobrang tagal ang paghahain ng kaso? May binibigyan ba ng proteksyon? Baka nga yan, may binibigyan ng proteksyon. Attorney Rene Bueno. Sobrang tagal di ba? O baka naman sabi ng iba, allegedly, baka naman may hati-hati na dyan, may kahati na, di ba? Si Attorney Rene Bueno na nagsabi niya, mga pre. Baka kakahatian na nga dyan. Ako alam nga naman, pag hindi mo ako binigyan, sasampa ko ng kaso. Tayo dyan. Pero ayon po sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, nitong Abril 6, 2026, ngayong araw na to, ang kasong plunder laban kina dating Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chis Escudero ay inaasahan maihahain pa sa Mayo ng taong kasalukuyan. Sa Mayo, April. Sigurado ba yan sa taong kasalukuyan? Baka sa Mayo 2027 pa yan, Attorney Rene Bueno. Sana ngayon na nga, April, sandali na lang, Mayo na. Maihahain na sa Sandigan Bayan. Sus Mariosep, plunder. Ano ba naman? 5 lang ngayon or 6 pala. So next month pa may ihahain. Marami tuloy nagtatanong, bakit inabot ng taon? No? Bakit ganito katagal? So saan natin kaya pwede itanong yan, Idol Attorney Rene Bueno? Sa Pagong? Sa Bulaklak ng Katuray? Saan kaya pwede itanong yung katanungan na yan? Bakit ang bagal? Pwede sa Pagong, no, Attorney? natin yung mga dahilan base sa ating legal na proseso. Sige. Bago tayo manisi. Okay. Tingnan natin yung volume of evidence, yung gabundok na dokumentong pinag-aaralan ng Office of
Gabundok na dokumento, pinag-aaralan, anak ng putik. Kailan pa matatapos aralin yan? Yung Ombudsman. Alam niyo po, ang investigasyon na hindi lang nakatuon sa isang tao, kundi sa isang conspiracy. Ito yung tinatawag na sabwatan ng 2, 3, 4 o 5 tao o higit pa sa 5 tao na nakipagsabwatan upang magnakaw. Siguro, Atty. Rene Bueno, mas maraming tao, mas maraming ninakaw pag sa buwatan ng pinag-usapan, di ba, mga boss? Laban sa ating gobyerno. So, dumating sa Ombudsman ang mga kahong-kahong dokumento mula sa Independent Commission for Infrastructure sa ICI na nag-imbestiga sa flood control project sa loob ng nakalipas na 10 buwan, di ba? O almost a year, no? Di ba? So, nakita natin sa news yan, no? Pinakita yan, hinatid ng truck. The brand new iPhone. Sa news yan, no? Pinakita yan, hinatid ng truck. Ang daming kahon ng dokumento. Truck na dokumento. Kailan kaya matatapos pag-aralan yan, Idol? Ito ang in-endorse sa Office of the Ombudsman. So dito, kailangan busisiin ang bawat kontrata. Bawat bidding at bawat Ang takay mo yun, bubusisiin bawat kontrata. Sus, Panginoong Jesucristo. pirma mula noong 2020. So panahon pa yan ni Speaker Velasco hanggang 2025. Ngayon, isang pagkakamali sa dokumento ay pwedeng maging mitya ng dismissal sa Sandigan Bayan. Ayan, so unti-unti So, talagang dapat, attorney, talagang himayin. Baka Mayo 2027 nga yung sinasabi na yan, hindi ngayong Mayo. Nakikita natin ang dahilan bakit medyo matagal ang proseso o paghahain ng reklamo sa Office of the Sandigan Bayan. Okay. Sa ilalim ng Republic Act 7080, ito po yung plunder law. Hindi sapat na ipakita lang na may nawawalang 50 milyong piso mula sa kaban ng bayan. Ang kailangan pa dito ay kailangang patunayan na may combination or series of overt criminal acts. Ayan, na-explain na natin to ng mga nakarang episode. Itong tungkol sa plunder o pandarambong. Ibig sabihin, kailangang ipakita ang koneksyon ng budget process sa Kongreso patungo sa pagpapatupad ng proyekto sa Department of Public Works and Highways hanggang sa paglabas ng kickback. Ang pagbuo ng chain of evidence. Teka, Atty. Rene. Umamin naman na yung mga engineer, di ba? Tinuro na nga yung mga nakinabang niya sa budget, sa kickback na yan, di ba? Tinuro na Isa na nga ito si Budot, nakakulong na. Tsaka yan, si Escudero, si Estrada, si Villanueva, tinuturo na sila Bakit kailangan pang ganyan katagal? Na ito ang pinakamahirap na bahagi. Okay? So, palagay ko naman, nabubuo na sa isipan ninyo. Ay, ganun pala. Kaya mabagal. Hindi pala sinasadya. Sadya lamang na sila ay nag-iingat sa pag-iipon ng katibayan laban sa binabalak na sampahan ng reklamong pandarambong. Okay. Yan ang problema sa batas natin. Hindi pa ba matibay? Yung mismong ng dambong, tinuturo yung leader, yung nakinabang sa kanilang dinambong, nagsoli na nga ng pera, itong mga mandarambong. Hindi pa ba sapat yun para umusad na yung kaso? Tayo sa reasonable certainty of conviction policy. Binigyan din ng kampo ni Romualdez sa pamamagitan ng abogadong si Adi Fajardo na ang ombudsman ay dapat sumunod sa panuntunan na magsasampa. Magsasampa lang ng kaso kung may reasonable certainty na mananalo to. So, yung kagad na sinabi niya.
Ayaw po. Yun ang inasabi ni Ombudsman Rimulye. Kailangan halos 99% na mananalo. Kulang pa ba yung mga testigo na yan na sinosoli na nga nila yung perang napakinabangan nila eh. Tapos nag-state witness pa sila, di ba? Paano mo pa pasisinungalingan yan? Hindi naman mga bobo yung nagtuturo dito sa mga matatalinong Villanueva, Chis Escudero, Ramon Revilla, Estrada, hindi naman, pati yung yung ng DPWH, si Bunuan, conspiracy na talaga eh, di ba? Ano pa ba, talaga, Ang gobyerno kasi na maulit ang mga nakaraang kaso na na-dismiss dahil sa weak evidence o procedural lapses. Sa madaling salita, tinitiyak nila na airtight o walang butas ang kaso bago ito isalang sa korte. So, kita nyo, sobrang pag-iingat. Ayaw basta-basta magsumite ng Hindi ba may kasabihan tayo, Atty. Rene Bueno? Yung sobra, masama. siya na hindi talaga makakakita na meron talaga Baka sa sobrang pag-iingat, magka-leche-leche yan. reasonable certainty of conviction. Yung reasonable certainty of conviction, yung bagong standard of evidence na kinakailangan mo before you can file the case in court. Before probable cause lang, okay na yun. Pero ngayon iba na. Okay. Dahil matataas na opisyal ng sangkot, ang ombudsman ay kumikilos ng may sobrang pag-iingat upang maiwasan ang akusasyon ng political persecution. Yan ang kadalasang ginagawang dahilan ng mga politikong nasasakdal o nasasangkot sa pandarambong. Yung iba nga nasa abroad na, di ba? Sabi politically persecuted daw sila. Okay. So yung bawat supwena at bawat clarificatory hearing ay kailangan dumaan sa tamang proseso upang hindi ma-question sa Korte Suprema ang proseso ng kasong ito. Okay. So nakita nyo na yung pinaka-picture of the case kung bakit ganito kabagal ang takbo ng kaso sa ombudsman papunta dun sa Sandigang Bayan. Ito kasing pagong na usad ng ating hustisya ay madalas nating ikinagagalit. Pagong na uta, talaga totoo naman, di ba? Pero pag malakas ka naman, mabilis lang. Naasar tayo, di ba? Bagal-bagal, di ba? Oo naman. Ngunit sa usapin ng plunder, kailangang tandaan. Ang hustisya ay parang pagtatayo ng gusali. Kapag minadali mo ang pundasyon, guguho ito sa harap ng korte. Ang pagkaantalang ito ay maaaring isang senyales ng pag-iingat upang matiyak na kapag ang pinto ng selda ay sumara, wala na po itong balikan. Ngunit ang hamon ay nananatili sa Office of the Ombudsman. Ang pag-iingat ay hindi dapat maging dahilan ng paglimot. Dahil ang hustisya na masyadong matagal or justice delayed ay madalas nauuwi sa hustisyang ipinagkakait. Justice delayed, justice denied. So manatili po tayong mapagbantay sa darating na Mayo. Dahil sa dulo, ang tunay na hatol ay hindi lang manggagaling sa Sandigan Bayan, kundi sa kasaysayan na sumusukat sa tapang ng ating mga institusyon. So, wag po nating husgahan ang bilis. Husgahan natin ang tibay ng kasong ihahain ng Office of the Ombudsman. Ang 50 milyones ay pera po natin. At ang bawat araw na lumilipas ay dapat gamitin sa pagpiyak na ang kaban ng bayan ay muling mabibigyan ng dangal. Hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ayos. Ang tanging dasal na lang natin, mga friend,
Sana nga, matuloy na ang isasampang kaso ni ni Ombudsman Remulla at nang may makasama na si Budot doon sa kanyang selda. Magkulab na po tayo. Marami na naman tayo naging topic, mga friend. Magkulab na po tayo. David Alvin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Mukhang ginabi na naman. Oo nga David Alvin Mendoza ulit. Dapat po, Karox, sampulan na ni Ombudsman Remulla, yung Secretary General ng Kongreso, para ombudsman na ang tawag sa kanya. Para ombudsman na ang tawag ko sa kanya. Hindi mo ba tinatawag na una? I-relieve muna din saka tanggalin sa pwesto after due process, ayon daw sa butas batas pala. David ulit Tatang, di lang po mukhang sira ulo si Greco Belica, talaga pong sira na ang ulo niyan. Malamang pati yung ulo niya sa ibaba, sira na din. Wala nang dilihensya pambayad sa mga chipay. Dapat po itakwil na ng simbahang katoliko yan si Belica dahil blasphemy po yung kanyang ginagawa. Yun nga, baliw Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Joselito Mabait, shout out. Librado Ludovico, shout out. Kalat ni Baya, shout out. MCL, shout out. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Pati salin din ng SC. Hoy, sarang magiging seryoso lang ang gobyerno pag ikaw napakulong na, napa-impeach sa mga kademonyo ang ginawa mo, isama na yung polo at asawa mo. Pulong at asawa mo, di ba? Yun nga, doon lang talaga ako maniniwala na. Retiring soon, shout out. Boss, talagang sana tuloy-tuloy na yan. Hanggat di na iisa sa katuparan yan, ay wala pa rin akong tiwala dyan sa mga Remulla. Gusto ko rin makita kasuhan yung pati verses ng Bible ginagamit pa na itanggi yung di siya kumita sa flood control anomaly. Obvious naman, inaasahan natin yang si Remulla. Baka puro bunganga lang, tulad din ng kapatid mo, si John Vic, puro satsat at yabang. Isama mo na rin yung mga Duterte plunder case. Tapusin mo na yan. Yun nga dapat, diba? Retiring soon. Hindi pwede, puro wento. Shirley J. Sir, shout out. Sana naman to pa rin ni Ombudsman Remulla yung sinasabi niya, Karox. Yun nga, para naman matuwa tayong mga kawaryo sa kanya. Diba? Ed Torres, shout out. Ay, nako Remulla, puro ka wento. Wala namang wenta. Nga, Ed Torres, ito na naman to. Puro wento, walang wenta. Ren Shelby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Eto na naman tayo. Sabi ko na nga hindi ko pa binabasa, puro tawa na si Tia Deli. Aba, Sir Rox, parang nangangamoy sunog. Ano po, Sir Rox? Pero ayaw ko muna pong mag-advance ng tuwa at palakpak. Gat wala po tayong nakikitang ebidensya, di ba, Sir Rox? Sabi mo Sinasabi ko naman po palagi sa iyo, Sir Rox. Kami pong mga taga-Cavite. Basta sa sindakan, Sir Rox. Kami pa ba? May kasabihan nga po, mga taga-Batangas, Sir Rox. Mawala na raw po yung yaman. Wag lang daw po yung yabang. Parang kami po yata, parang nangangamoy bukbok. Nangangamoy bukbok din po, Sir Rox. Pag tayo po, walang nakita, talagang mag-iinit daw sa tag-init. Yan ang pasakali ng aming blackjack ng Cavite, Sir Rox. Sa tinagal-tagal na po ng mga nangunguluntoy ng kaso na inaamag
na po sa taguan, na ba, dapat lang, di ba, Sir Rox? Sawang-sawa na po tayo sa puro lang drawing at istorya. Di ko yata matapos to. Minom ako sandali. Buti itong hindi naka-live, na ipopost ko pag umiinom ako, tsaka natatawa ako ha? No? Ano sabi? Nawala at liwan Ano yun? Pero wala po tayong makitang nabibigti at napaparusahan. Payo ko na lang po dito sa aming bonjing ng Cavite. Bae Sir Pogi. Matagal na pong lungkot sa pag-iisa si Mr. Budot. Budot man doon po bago niyang rest house. Baka pwede namang bigyan mo siya ng bagong kakosa na matindi-tindi po ang dating, ha? Yun talaga pong di ko po pagsisisihan na ako pasamantalang kakalas muna sa tropang bundok. Kay Sir Blackjack, ako ay tututok. Init sa tag-init, ang kanya raw handog, boy dila at keso, di na makatulog. Sa lambat na bitag, sila'y mahuhulog. Kung tumula na naman. Okay, saya-saya ang pangkat kulangot. Si Jinggoy at Bongo, may kaba at takot. Susunod na araw, sila'y madadampot. Ganon din si Sayad. Dibdib ay may kabog. Mga ebidensya, matinding pagsabog, di kayang harapin paano siya lulusot, Rodelia Alpilor, shoutout. Hello po, Sir Rox. Ayan na naman po si Boy. Ano ba? Sana totoo na po sinasabi niya. Basta antay tayo. Kung talagang tutuparin niya, dasal lang po tayo, mga kabosing. Ingat tayong lahat. God bless po. God bless, Rodelia. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, Eman Escalona, shout out, Reynaldo Gonzalez. Panindigan mo naman yan, Ombudsman, maniwala ka, gagabayan ka ni Lord. Kita mo naman, binigyan ka pa ng pagkakataong humaba ang buhay mo, nagkasakit ka. Ibig sabihin, may misyong ginawad sa iyo si Lord. Magtiwala ka lang sa katarungan, katotohanan at katapatan. Parang si Carox, si Jesus ang abogado, di ba? Yun nga. Yun ang abogado. Pangalan Ombudsman, di ba, Sir Rox? 3JC Hope, shout out my friend, ayan, Sir Rox, ang ating John Lloyd ng Cavite. Ayon kay Impong Basyang, kakasuhan na pala si Chis alias Queso de Bola kasi panay na ang bola sa Senado. Kasi panay ang bola sa Senado. Reklamo ng reklamo, DDS, ba't daw di kinakasuhan si Romualdez? Ayan na. Di kayo makapaghintay. Ayan. Marilo Pabianak, shout out. Good day po tayo. At sa mga ka-warriors, ayan na. Nagalit na si Ombudsman. Sinabi niya, mas lalong iinit ang tag-init. Eto na. Tuluyan mo na po, mga big fish na yan. Matagal na kaming naghihintay. Parating na naman ang tag-ulan. Hindi, malayo pa. Manunumbalik na naman galit at hinagpis ng taong bayan sa muling pagbabalik ng tubig baha. God bless the Philippines, the Filipinos, and all na nagpapakalat ng fake news. Magkaisa na tayo, mga Pilipino. Di ba? 3J show ulit, Si Rox, aburido na talaga si Shiminit. Shiminit na yan. Paano naman kasi? Bukod sa bumaba ang kanyang ratings, ang dami niyang mga kaso. Siyempre, kahit sandamakbak ang pera mo, kung di ka naman tinitigilan ng mga kaso, nakaka-aburido na rin yan. At pag nagsasalita itong si Shiminit, walang kasense. Kumbaga sa English class, walang subject, puro predicate.
Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Di mo naman maintindihan kung ano ang sinasabi tulad ng sabi niya ang taong sinong tao ba tinutukoy niya? Wala nga talagang sense. Wala talaga. Kaya hindi ako naniniwalang abogado itong hype natin eh. Malamang tinakot lang ano, di ba? 3J show ulit. Xerox, ituloy ko lang ang sinasabi ko tungkol sa mga Katoliko. Diba? Huwag kang magalit ha. Hindi. Ano man, ako man ay Katoliko dati. Kaming buong pamilya. Oo. Pwede ka namang manatili sa pagiging Katoliko. Magsimba sa Katoliko. Basta wag lang hahaplos sa mga ribulto. Mananalangin sa harap ng ribulto. Luluhod sa harap ng ribulto. Dahil ang mga iyan ay karumal-dumal sa Diyos. Ha? Bakit naman? Kahit ang anghel di dapat luhuran. Ha? Yun talaga ang pinapansin sa Katoliko. Pero yan ang nakaugalian at may takot tayong ignorin ang mga ribulto kasi sa isip natin, imahe yun ng Diyos. Totoo yan, Tia Deli. Friend Jane. Kasi, nakikita mo, di ba? Sa simbahan ng Quiapo, pag First Friday of the month, ang haba ng pila para makahaplos lang sa paa ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kasi para sa amin, na deboto, no? Parang yung paa na rin ng Panginoong Jesus mismo ang aming nahahaplos. Ganon ang aming mentalidad. Oo. Which is effective naman kasi. Alam mo ba, friend Jane, yung hahali kami, papahira namin ng panyo, yung kanyang paa. Tapos, gagawin namin sa katawan namin. Although, yung sinasabing faith namin yun umiipekto Mantakin mo haba ng pila sa Quiapo pag First Friday, apakahaba niyan. Akyat ka pa gano'n para ka lang makahalik sa paa ng mahal na pong Jesus Nazareno. Debosyon nga Yun, friend Jane. At mahirap mo baguhin yan. Para bang kasi may effective kasi sa amin o sa totoo lang. Natayo balahibo ko pag sinasabi ko. Oo. Maniwala ka. Maski doon sa sa gibang, sa kung saan saang mga miraculous na imahe. Kasi hindi naman kasi yung mga namamanata sa mga ganyan, mga imahe ng mahal na birhen, mga ganyan. Meron silang friend meron silang nakukuha Isang halimbawa na nga, di ba, yung mga nagsasayaw dyan sa Ubando dahil hindi magkaanak, nagkakaroon no? Di ba? Basta, friend tayo. Oo. Kaya Xerox, kung magsisimula ka lang magbasa ng Biblia, ikaw mismo ang makakapagpatunay, huwag kang mag-aalala, hindi ka masisiraan ng bait. Di ka naman katulad ni Grace Chingsay, subukan mo lang araw-araw magbasa kahit 2 minute lang ng a day. Oo. Try ko. Try ko. Pero palagi ko, hindi naman friend Jane hindi naman lahat ng mga sumasamba sa mga imahe, hindi bumabasa ng Biblia. Hindi ba? Oo.
3J Shepherd. Alam mo, Sir Rox, totoo namang may Jesus Nazareno. Totoo meron naman, di ba? Kasi si Jesus ay nanirahan sa Nazaret. Kaya siya tinawag na Nazareno. Pero yung Nazareno sa Quiapo, iba yun. Alam mo ba kung bakit itim yung Nazareno? Kasi nung biniyahe yan mula sa Mexico, nasunog yung barko. Yun nga. Pero nakasurvive nga ang imahe na yan. Kaya tinawag na Black Nazarene. Yun nga. Yun nga ang milagro. Ha? Pero si Jesus ay Jew. Hindi siya itim. Kaya nga siya ginawang itim kasi nasunog eh. At kaya gumaling ang anak mo noon, hindi dahil sa naglulupasay ka sa harap ng Nazareno. Hindi talaga dahil nung gumaling yung anak ko, oo. Yun ang pinakamahaba kong dasal mula ako na naging tao. Mantakin mo magmula dito sa Isabela hanggang sa makarating kami sa Manila. Oo. Kasi nasa ambulansya kami nung anak ko eh. Oo. Tuloy natin. Kasi sa kaloob-looban ng puso mo, nariyan ang tiwala mo sa totoong Diyos na di nakikita. Oo, yun nga yun. Hindi gumaling ang anak mo nang dahil nanalig ka sa poong Nazareno. Hindi ako to. No. Sabi ko sa iyo, picture lang siya ng totoong Diyos. Oo. Dahil ang Diyos ay tumitingin sa puso ng tao at hindi sa gawa. Oo, di ba? Pero maniwala ka, friend Jane, ha? Pagka nakaluhod ako sa harap niya, oo, mararamdaman kong, alam mo kung paano ko nararamdaman na andyan siya? Tumatayo balahibo ko eh. Oo. God knows, oo. Tumatayo eh, yung balahibo ko, oo. Oo. Totoo yan. Pero hindi ako hingi sa kanya. Basta parati ko lang dinadala sa kanya, layo mo kami sa anumang sakit at kapahamakan. Mahal na pong Jesus Nazareno. Yun lang. Ganon din ang ko sa mahal na Santo Niño, mahal na Birheng Maria, iisa naman di ba? J.C. ulit ito. Balik tayo kay Boying Rimulya. Kapag ito ay nagawa niya yung mga mas iinit pa sa tag-init, tiyak na super duper ang magiging popularity niya. Tiyak ang daming hahanga sa kanya at malilimutan ang taong bayan ang mga nagawa niya kay Atty. Lenny noon, campaign election. Di ba si John Vic ata ay pumunta pa sa Madrid? Ha? Pupunta raw ng Madrid. Bayan o Brazil kung saan nagtatago kuno si Saldico. Yun nga. Sana nga talagang mapauwi niyang Saldi na yan at makakulong para sa kanyang anak at pamangkin ba yun? Na sobrang arte sa YouTube. Na kesyo ang bill niya sa restaurant ay 72K. Ha? Diba? Naalala mo ba yun, Sir Rox? Oo! Ang kakapal ng muka, ipinangangalandakan ang bill nila sa restaurant samantalang naghihirap ang bansa. Palibhasa, di nila pera ang ginagastos nila, kundi pera ng bayan. Kaya walang habas kung gumastos. Totoo. Jojo, tol, shout out ha. Tuluyan na yung mga magnanakaw, sabi niya, di ba? Oy, mission accomplished mga friend. Ha? Hanggang bukas po muli. Good night. Brother Elias Isyo, shout out. Jan Dimango. Christian Cheng. Eddie Luna, shout out sa inyo mga bossing. Good night. God bless.